Kaugnay sa lagay ng ekonomiya at mga inaasahan pang senaryo ngayong mataas ang presyo ng langis, kausapin natin si Department of Economy, Planning and Development Undersecretary for Policy and Planning, Rosemarie Idilion. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, magandang umaga po naman at magandang umaga sa lahat ng mga nanonood. Opo, paano niyo po ilalarawan ngayon yung kasalukuyang lagay ng ekonomiya ng ating bansa sa gitna ng krisis po sa petrolyo? Yeah, ngayon nga no, marami tayong mga dinadaanan ngayon, and not just the Philippines no, pati yung actually buong mundo ito. So ang kailangan po natin talaga is magkaisa tayo, magkaroon tayo ng coordinated na approach para malabanan natin to, para we can weather po itong situation na to. Paano ba makakatulong itong National Energy Emergency na pinatapad ng Pangulo? Opo. So, ang mangyari po dito is it actually bestows on the president no yung power para magkaroon ng mag-call siya for yun nga yung coordinated actions, and calling also on the private sector. Coordinated action, ano naman po yan, lagi naman po yung nandyan para for the government. Pero ito po, kasama yung mga local government units, kasama rin po yung mga private sector na magtulong-tulungan po tayo para maibsan natin tong challenge na tong ngayon sa atin. Sa forecast po ng DepEd, hanggang magkano yung taas presyo sa diesel kapag umabot sa $200 per barrel yung crudo sa world market? At aabot po ba kaya ito sa $200? Sa ngayon po, kasi ito pong scenario na ginawa namin, yung scenario 5, no? Ito po, ang request po ito ng Senado, no? Na what if magiging $200 per barrel na average po to for the 180 days. So kumbaga yung average na yun, mangyayari for 180 days. So ang nakikita namin na napalo nito sa diesel is abot in terms of average po, mula March is mga nasa 110 pesos po on average, no? So ibig sabihin po, merong magiging mas mataas dito na presyuhan, meron ding magiging mas mababa. Pero yun nga, nakikita namin sa ngayon kasi nasa March 25 na po tayo, no? So, tingin namin medyo remote na yung possibility na to kasi nga ultimo sa world market kahapon mataas yung naging trading, pero kanina po nag-ease na naman po yung yung trading, bumaba na naman po yung yung trading price ng ating sinusundan na Dubai crude oil. Bukod po dun sa pagharang ng transportation sa Strait of Hormuz, espekulasyon mo ba ang dahilan kung bakit napakataas talaga nitong presyo ngayon ng crudo? Kasama po yung yung uncertainty. Kasi nga ang nangyayari din dito dahil doon sa uncertainty na baka magtagal pa itong situation na to, meron pong mga ibang mga bansa na dinadamihan na nila yung kanilang reserves, no? So nag-i-stock na sila, and that means yung kumbaga yung free na lang, yung available na lang talaga, lumiliit yung na yan, yung supply na yan, and that drives up prices. Pero yun nga, nakita natin yung kahapon, dahil may mga announcements si Donald Trump, and may mga news na there's already a diplomatic route that is being taken. So nag-ease po ulit yung yung market kasi again, nabawasan yung uncertainty. Isa po to sa talagang nakakapag-paggalaw ng mga presyuhan natin. Ay paulit-ulit po na panawagan ng nasa transport sector, alisin na raw yung fuel excise tax at value-added tax. Ano pong tingin nyo sa panawagang yan? Ito po masusin naman po itong pinag-aaralan. Salamat din po sa Kongreso na binigay yung flexibility na yon sa executive. So it will be upon the recommendation nga po ng DBCC. So dahil meron na nga pong certification na it has increased, no? Yung na-breach na yung sinasabi natin na $80 per barrel. So una muna po, kailangan din syempre yung legislative process, tapos na nga po sa Kongreso. So nandun na po sa sa Executive Secretary para aralin po yung batas
and then maging pirmahan, effective. May mga ganun pa pong proseso, no? So, basta ano po to, it's an option that is certainly on the table. Kung DepEd po ang tatanungin, ano pong rekomendasyon nyo? Gamitin kaagad itong emergency powers na ito? Kwan po yan, depende nga po sa magiging kalakaran sa ngayon, no? Kasi ang gusto rin namin mangyari is we will have enough buffers. Una muna, siguraduhin natin yung supply, magkaroon tayo ng enough na stocks nito. Tapos ang isa pa rin is kailangan din siguraduhin din natin na meron tayong enough funding para doon sa mga subsidiya na kakailanganin. Especially doon sa mga sectors na very vulnerable dito sa fuel price increase. Pero certainly, kapag halimbawa po talagang nagiging malaking very prolonged na, talagang kailangan na po talagang gamitin lahat ng ng mga options necessary. At dahil po dito sa crisis na ito, ano pong inaasahan yung epekto nito sa inflation ngayong Marso? Yeah. For March, ang tingin namin dito, kasi nga also we're coming up from a low base, no? So, pwede pong mag-breach tayo nung ating na target band. Pero tingin namin kasi yung presyuhan ng mga pagkain, medyo ano po to, no? Medyo stable, no? Especially yung mga meat prices natin. So, ang kailangan na lang po is to make sure na wala pong magiging nangyayari, no, para maging stable po yung yung supply natin, pati presyohan natin. Pati po yung palitan ng piso at dolyar apektado Nakikita nyo ba magtagal sa bandang 59 hanggang 60 pesos o higit pa yung piso? At kung magtutuloy-tuloy, ano pong magiging epekto nito sa ekonomiya? Yung pong mga yung day-to-day na nagiging exchange rate na to, at ito po talaga market forces to, talagang ang laki din po ng kinalaman nito sa Middle East crisis, yung nga pong nakikita natin na uncertainty in the market. Kasi syempre, pag dumadami yung mga ibang bansa rin na bumibili ng langis, dumadami rin po yung demand sa langis kasi nga it's being traded in dollars. We have a few that is being traded in yuan, pero by and large it's still in dollars. Pero ngayon nga po na nag-ease yung tension at bumaba yung presyuhan ng Dubai crude oil, rin po medyo nag-strengthen po, naka-recover ng konti yung peso natin. So, ang importante po na masabi natin is we have enough reserves of the dollar at masusi po ang very vigilant po ang ating Bangko Sentral dito. Meron po silang binabantayan na band, no, na kapag halimbawa sobrang naging volatile yung market, kaya naman po na umaksyon ang Bangko Sentral dito. Kabilang po nga sa short-term measures yung pagbibigay ng cash aid at fuel subsidy. Hanggang kailan po ito kaya ng pamahalaan at hanggang kailan ito dapat gawin? Depende rin po sa sa magiging kalakaran. At yun nga po ang ilalatag namin dito sa yung binuo na uplift committee na ni Presidente. So we will have, para mabilis yung ating aksyon, we can actually agree on triggers para kapag halimbawa umabot sa ganitong presyuhan. So ito yung mga triggers. Ito yung mga ilalabas natin na measures. Tapos again, meron din po tayong syempre magiging trigger ng kung kailan naman natin babawiin 'yon. So lahat po 'to ilalatag natin in the coming days. Okay, abangan po natin 'yan. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Wala pong anuman. DepEd Undersecretary Rose Marie Idilion.